Viajeros, meron akong kailangan isiwalat. At balita ko, hinahamon ako. Wala raw silang inatrasan. At lahat ng gustong kumasa, i-welcome pa raw nila with open arms. Sa true? Ito talaga pag fresh. May laban siya. Taas kamay ang mga gustong sumama. Ilaban na natin ang biyahe kahit tag-init pa. Dito yan sa San Vicente, Palawan. Palarong lahi ng mga taga San Vicente, Palawan. Ang magulong-gulong ng nakapiring sa putikan. Nahuli mo na, sir? Ha? Hindi, nahuli ko yung putik. Tuwing sasapit ang buwan ng Hunyo, may kakaibang pagdiriwang daw dito. Ang trip kasi nilang kasiyahan, mapuputikan ka. Isa sa pinakaabangan ng mga lokal at turista, hulihan ng biik sa putik. So every year, dito sa San Vicente, merong festival sila na Malagnang Festival. Sa Tatay Larry, sila yung pambato ng Agutainin tribe sa paghuhuli ng biik na isa sa mga activities during ng Malagnang Festival. Now, Malagnan kasi, translated to Tagalog ay paut. Huwag mo magbura, no? Pero putik. Tay, ano, ready na ka ba? Opo. Kailangan nang takpan natin yung Kailangan takpan natin yung mata po. mata. Yan. Okay na po yung pagganyan? Ganito po. Ganyan. Yan. Kita niyo po ba ako? Opo. Nakikita niyo rin po ako eh. Niloloko niyo naman po ako, tay. Kala ko ba? Wala madilim. Madilim. Sige, tay. Saan tayo? Doon po. Meron ka pa rin nakikita? Dito. Dito Sige po. Sa round 1, paunahang mahuli ang biik ng nakapiring. Habang sa sunod na round, ang suot na piring kailangan isuot sa leeg ng biik bilang tanda ng pagkapanalo. Very basic, right, Babsy? Nek mo mukha mo. Nek mo. May gumagalaw. Uy, may gumagalaw. Tatay ko ba yun? Ito! Ay, hindi. Hindi. Malaki to. Biik na, naging binti pa. Pero malakas ang feeling ko. Sa success din ako. To your right. Yes, iba pa din. Nakamoy ko. Tandem na ba kami ni tatay? Baka lang mas umepek. Ay, wa-epek pa rin. Binabawi ko na, hindi madali manghuli. Mas madali pa atang madulas. Ito bang si Babsy ay nakamute? Yan. Diretso mo. Yan! Huli ka! Habulin niyo ako. Hehe. Huwagi sa first round si Tatay Larry. Magpapahuli ba ako? Or should I say, magpapahuli ba sa akin si Babsy? The struggle is real. Ang Tatay Larry, focus sa pagkapa. Para kay Babsy, habang ako, makakausad pa ba today? At tinapos na nga ni Tatay Larry ang laban. Pero bakit parang si Babsy ang feeling winner? Yes, tama ka, Charn. Hey, yippee! Masaya din kasi maglakad at maglaro sa putik, lalo na kapag masayang event. Kung ang Malagnang Festival mahaba ng iminarka sa kasaysayan ng kanilang bayan, may mas hahaba pa raw dyan. Magpapahuli ba naman ang mga taga San Vicente pagdating sa palaban nilang pasyalan? Longest beach na ng Pilipinas na may habang 14.7 kilometers.
Aba, nandito lang naman. Long Beach nga. Walang bahid ng ka-OA-yan ang Long Beach ng San Vicente. 3 times na mas mahaba ito kumpara sa White Beach ng Boracay. Sa haba nito, samot-saring ganap ang pwedeng madatnan dito. Gaya na lamang ito. Sandali lang. Hindi kasi ganon. Ganon. Ano ba naman? Umani ng mga papuri online ng isang video kung saang smooth na nagawa ang isang skimboarding trick. Ang views nito, pumalo lang naman ng mahigit 20 million. Ang nasa likod ng swabbing trick na ito, ang Alimanguan Skimmers. May nagpatugtog po ng tugtog ng Titanic skim po. Ay Titanic na isa po palabas. Tapos parang ginaya-gaya lang po namin na sabi ko sa kanya, "Doy, iangat mo yung kamay mo, tayo. Mag-raise tayo na kunyari ganun." Parang katawaan lang po, parang kinagabihan po agad niya, parang po agad siya, nagkumpo ka agad. Di po namin sapat akalain na po yun, magbabiral. Haba ng pasensya raw ang kinakailangan para matutunan ng skimboarding. Buti na lang hindi problema sa kanila ang pag-iensayo dahil pagkahaba-haba ng kanilang playground. Best spot po talaga po dito sa amin sa Long Beach po dito San Vicente dahil hindi po siya tulad po sa ibang spot po namin na mabato po. Dito po sa San Vicente, kahit na matumba po kami habang nag-i-skim po kami, lazy po talaga kami. Wala kaming masyadong galos po. Hindi lang basta hobby ang skimboarding. Ang kanilang talento, ibinabahagi rin nila sa mga kabataan. Kung gusto po nila naglalaro po kami doon tapos yung may mga bata minsan tingin sa amin, tinuturuan lang po namin. Wave to go, guys. I'm sure you'll make quite a splash. Kung ang mga kabataan, skimboarding ang pinagkakaabalahan sa dalampasigan, ang ibang lokal naman, paghihila ng lambat para makapangisda ang kabuhayan. Welcome din makasali mga turista. Lakas ng braso lang daw ang puhunan para magkaulam. Do you get free fish in France? No, never. You need to pay to get some fish at the market. Kada umaga, tuwing kalmado pa ang dagat, tulong-tulong ang magkakapitbahay na ito para maitulak ang bangka papunta sa laot. Inilaladlad nila ang 300 metro ng lambat, paikot at pabalik sa pampang. Sa kanila ito, pagtutulungang hilahin. Ito ang tradisyonal nilang paraan ng pangingisda na kung tawagin, kigir. And actually, napakasaya po na experience na to. But isa po sa ipinagbabawal dito sa bayan ng San Vicente ang paggamit ng mga maliliit na mata ng lambat dahil maaaring makuha nito ang mga maliliit na isda na wala pa sa maturity stage nila. And isa po ito sa identify as unsustainable practices. Babae man o lalaki, buong lakas ang ibinibigay sa paghatak. Nagsusuot din sila sa bewang ng lambat na siyang nakatutulong sa puwersa ng paghila. Inaabot ng mahigit 2 oras ang pagkikigir. Mas maraming hahatak, mas mabilis na makakabalik ang lambat. Sa araw-araw na pagkikigir, maging ang mga turista, hindi may iwasang makiusisa sa kanilang ginagawa. What are you doing? Can we try? Yeah. Thank you. Ang mga import na nakikihila ng lambat, mga turista all the way from France. It's literally our first time we are doing this. Dahil bago sa kanilang nasaksihan, hindi napigilan ng magkaibigang tsikahin ang mga lokal. What kind of fish is it? This is species here in Philippines, slibit, I call name. Slibit? Yeah, liwit. Leave it. And this one, another fish is sapsap. Sapsa? Yeah. It's very good to be part of this traditional
experience. To do something cultural, it's also better than to just be a tourist. Ang hindi nila alam, hindi lang masayang alaala at kwento ang maiuwi nila, pati ulam. How do we say thank you in Filipino? Salamat po. Salamat po. Pinagpaparte-parte ang lahat ng isda sa lahat ng tumulong sa pagkikigir. Pag pumunta kami dito, nasaktuhan namin na may kiger ayon, tulong, para may pangulam libre. Minsan lang kami nakapunta dito sa playa, ganito, magbigay sa rin biyaya. Pero kung ang hanap nyo ay fresh seafood na iyahain na lang sa harap nyo, abay hindi dapat palampasin ang resort na ito. Hindi lang daw magandang view at komportableng pahinga ang panlaban nila dahil halos buong araw silang nag-aalok ng fresh seafood. Depende sa season ng seafood na available. Iba-ibang uri ng seafood like pitik, tangige, lapu-lapu, crabs po. Ito talaga pag fresh. Hindi lang sa dagat kumukuha ng makakain ang mga taga-Palawan, pati na rin sa bulok na puno, sa putikan at kung saan-saan, laban na yarn. Marami na akong natutunan ng iba-ibang tribo sa Pilipinas para magpaapoy eh. Meron po ba kayong mga bato? Bato, wala eh. Meron ba kayong pwede kong ganyanin? Yung kawayan? Ay, kawayan na pwede kong ganin? Wala po eh. Wala rin eh. Ito baka feeling ko kakayanin ko to eh. Alam kong dudugo lang talaga yung kamay ko pero baka... Ikaw naman, sir. Pwede namang... Ito. Bakit hindi ho kayo nagsasalita na may posporo ho kayo? Dami niyo pong sinasabi. Tara na, simulan na Sige natin. po. Makakain na tayo. Sige po. Sige. Hindi po, tuwad ka. Ito ako? Alam, kaya ako nagpo-push up sa bahay eh. Teka, parang ginugutom ata muna ako ni Manang Mayang bago kumain. Ayan na siya oh. Yan na. Mangingitim na yung mukha ko dito oh. Teka, ano po bang niluluto natin? Magluluto po tayo ng tinulang manok Tinolang manok. na gamit ang suka. Oh, hindi kayo nagkakamali ng dinig. Ang tribong Agutainin kasi na kinabibilangan ni Manang Mayang. Halos lahat ng pagkain, ginagamitan nila ng sukang tuba. Bakit po kayo Delikadong puntahan ko. delikado? Nasa area ko eh. Mag-ingat ho kayo. Subukan kong saluhin kayo kapag nahulog. Grade 5 pa lang daw, nangangarit na si Tate Ricardo. Para mawala ang mga dumi, kinakailangan salaing mabuti ang tuba bago inumin. Para masigurong malinis na, abay, tikman na yan. Okay na po yan. Sarap! Sarap! Sila, hindi na natin bigyan. Di na. Tayo-tayo na lang din. Wala na. Tayo lang naman magkasama dito, tatay. Sus naman. Dahil sa kadamutan, mukhang may host na hindi mapakikinabangan mamaya. Hehe. Sabi ko na nga, sabi. Ayun, kabayo ba yan? Ay, swak. Kaibahan sa nakasanayan nating tinolang manok, pakukuluan ko sa sukang tuba. Naglalagay po tayo ng suka sa tinola dahil po Para po mawala po yung langsa Langsa. ng Ng native karne. na manok. Opo. At saka para madaling lumambot. yun, pampalambot din pala yung suka. Opo. Nagbibigay din siya ng aroma sa tinola. Sa tinola. Yes po. Sigurado kayong hindi ito adobo. Hindi ho. Okay. Kasi po pakukuluan lang po natin yan siya hanggang sa okay. So ito, kailangan talagang matusta yung manok. Hindi po. Sunog. Ayan, cool. Ayan. Sir Drew, naiinip ka na ba? Ako? Oo, tagal kasi. Ikaw yung naiinitan.
Init na init nga ako dito sa amin. Init kasi dito sa amin eh. Opo. Gusto mo bang subukan yung isa pa naming pangmalakasang ano dito? Oh, ano yan? Ano ba malakasan yan? Pangmalakasang delicacies? Oh, sige po. Oh, sige. Oo, Saglit lang ha. okay. Tatawagin ko muna yung auntie ko. Pamilyar ba kayo sa baon ni Nanay Peregrina? Kibaw ang tawag nila rito. Dahil malapit sa bakawan ng kanilang mga kabahayan, dito nila nakukuha ang ilan sa kanilang mga pagkain. Nakukuha ito mismo sa ilalim ng putik. Pero hindi lang sa ilalim ng putikan nakukuha ang panlaman tiyan. Maging sa bulok ng mga puno. Biheros, tatakpan o titikman? Tamilok kay John. Sus, kaya ko rin yung sibak-sibak na yan. Patay na yata yung mga langgam. Yung lupa po, meron po ba tayong ipaplant dito? May halaman po ba tayo? Okay pa naman po ito, no? Anyway, kung ang kibaw, kinakailangan muna ang pakuluan bago kilawin. Ang tamilok, lilinisin lang. Rekta sausaw na sa suka. Speaking of suka, ang tinola ni Manang Mayang na pinakuluan sa sukang tuba. Kaya ba today? Kapag malambot na ang manok, iluluto na ito tulad ng karaniwang tinola. Excited ako dahil team binigyan namin talaga ng mahabang panahon eh, no? Uy, kala mo kumakain ka ng sinigang or hinihigop mo yung sabaw ng sinigang, pero dahil nga may ginger, nalalaman mo na, uy, tinola yun ah. Nagpapaasim syempre yung suka, pero nalalasahan mo pa rin yung aftertaste ng tinola. Tingnan natin nga kung malambot na tong native chicken na to. Malambot na. Hindi na siya nag-zumba. Ayun, may asim. Nakakalasing to ah. Ito ba ito? Bago pa tuluyang mapunta sa kung saan ang kainan, tikman na natin ang mga kinilaw sa sukang tuba. Basta't pupunta ka sa Palawan and then you're looking for something exotic, yung tamilok usually yung ino-offer ng mga tao doon. And don't get scared, kahit na nanggaling siya sa isang dead trunk ng tree at meron siyang parang beak, hindi naman siya masyadong gumagalaw. At lasa niya matamis. Parang siyang ice cream. Hindi, loko lang. Hindi pwede siyang maging oyster. Pipiliin ko yung maliit dahil sabi ni nanay yung maliit daw yung mas masarap. May laban siya. Hindi, loko lang. Sakto siya. It's chewy. Mas masarap nga siguro kapag dinagdagan pa natin ng sili. Pero pretty much, usually ganoon naman talaga yung kinilaw. Basta't fresh, basta't masarap yung suka. Mas maraming sili. Sarap niyan. Ayos. Up next, labanan ng obra. Sus, di ko atrasan yan. Normal ba na may dugong lumalabas sa kamay ko? Ay, hindi. We can encounter underwater? Saswertihan kaya tayo o aalatin? Paparating na sa Mia Road Station. Hey viajeros! Maniniwala ba kayo sa akin pag sinabi ko sa inyo na kering-keri biyahe sa Metro Manila ng hassle-free from Quezon City to Parañaque City in less than an hour? Legit ito, guys!
So tara, sama kayo sa biyahe ko? Ipapakita ko sa inyo ang mga pwedeng puntahan sa pamamagitan ng LRT1 Viajeros. Sumakay ako dito sa LRT1 Fernando Poe Jr. Station sa Quezon City. And makakahello ako sa mga Saudis in no time, thanks to Light Rail Manila Corporation. We got off at LRT1 Central Station. Maikli lang ang lalakarin mula rito papunta sa isang urban forest dito lang sa Manila. Tara, nature trip muna tayo, biyaheros! Hindi pa tayo tapos sa adventure natin dito sa Metro Manila. Meron pa tayong next stop. Saan tayo sasakay papunta doon? Sa LRT1, of course! Ang LRT1 ay isang ligtas na lugar para sa lahat. Para naman sa vintage vibe, meron isang cafe na walking distance lang din mula sa LRT1 Vito Cruz Station. Pwedeng mag-food trip dito. Wow! Mukbang ba to, guys? You could even have your photo taken in this vintage elevator photo booth. Pero pwede ring mag-chill lang dito. Where to next, viajeros? Aba, mas madali na ring marating ang southern part ng Metro Manila dahil sa mga nadagdag na stations. Kagaya lang din ng Dr. Santos Station. May bonus pang sunset session. It's a perfect ending to such a fun adventure. Stress-free ang gala with LRT1, di ba? Nag-enjoy ba kayo? There are a lot more places to visit with LRT1 Ikot Manila Heritage Transit Tour with LRMC and Renacimiento Manila na may monthly tours sa LRT1 stations. Kung gusto nyo ng memorable na karanasan dito sa Palawan, itaon ang bisita sa mga panahon ng turtle release. Madalas yan tuwing October to March, lalo na para sa species na kung tawagin ay Olive Riley na siyang kilala sa San Vicente. Ang makitang makabalik sa dagat ang mga maliliit na pawikan, definitely one for the books. Pinagbabawal din natin, even po yung ating mga vehicles, motorbikes, bicycle, ipinagbabawal ho natin yan along the beaches because maraming mga natural habitat ang pwede nating masira at maapektuhan. Namnamin na lang ang pagbaybay sa Long Beach. Relaxing na, nakatulong pa tayong mapangalagaan ang munti nating mga kaibigan. Ano, mapabudol na ba kayo? Para marating ang San Vicente, Palawan, may direct flight mula Maynila papuntang San Vicente. Kung magkaubusan man ang upuan, maaaring bumaba sa El Nido o Puerto Princesa. Mga 2 hanggang 3 oras na land trip, pararating na ang San Vicente. Hindi lang magagandang tanawin ang dadatan dito sa San Vicente, Palawan. Meron ding masarap na sa mata. Abay, panglawang tiyang pa. Ano, tingin nyo, aatrasan ko yan? Isa sa pambato ng San Vicente pagdating sa fruit carving, ang tour guide na si Jerome. Mamamangha na sana ako kaso hinahamon ba naman ako? Ako pa talaga, ha? Normal ba na may dugong lumalabas sa kamay ko? Hindi, sir. Well, sorry ka na lang, Jerome. Masyadong malawak ang imagination ko para sumunod sa basic na dinedemo mo. I'm no beginner, bro! Kumapit ang mahigpit
dahil sigurado akong hindi pa handa ang mundo sa ganitong klaseng obra. Hi, Basic. Hindi man kasing sikat ng ibang bayan sa Palawan, wala naman nang dapat pang patunayan ang bayan ng San Vicente. Gustuhin man nating i-gatekeep ang natatanging ganda ng lugar na ito. Kailangan malaman ng mga biyahero ang palabang bayang ito, no?